10 bagay po na hindi nyo dapat gawin paggising sa umaga. Kailangan aware tayo sa lahat nito. Yan, para hindi tayo ma-stroke, hindi tayo ma-heart attack, hindi tayo ma-high blood. Number 1, paggising mo sa umaga, walang sudden rapid movement. Walang biglang galaw. Let's say, pag dilat mo, wag yung biglang upo. Pag biglang upo, pwede ka mag-vertigo. Okay? Lalo na pag may edad, biglang tabingi ng katawan, baka mapilay yan. Lalo na pag nagkakaedad, pag any sudden movements, pwedeng magloko yung blood pressure, mahilo, mahimatay, o ma-injury, lalo na pag nagkakaedad. So, dahan-dahan lang ang galaw pag bagong gising. Mamaya, stiff neck ka pa. Number 2, bawal hindi uminom ng tubig. Okay? Sabi ko nga, paggising sa umaga, at least 1 baso o 2 basong maligamgam na tubig kasi dehydrated tayo buong gabi. Diba? Lalo na yung ihi natin, masyado na madilaw. Mamaya, magkaroon tayo ng kidney stones. Nagkaroon ako kidney stones dati. Baka magka-UTI tayo. Baka lumapot yung dugo natin. Dehydrated tayo, di ba? Masira pa kidneys natin. So, paggising sa umaga, ako nga kahit mga madaling araw, pag gumising ako mga 4 a.m., inom na ako sa basong tubig eh. Inuunahan ko na eh. So, 1 hanggang 2 basong maligamgam na tubig sa umaga, huwag kakalimutan. Number 3, iwas yung paggising pa lang, nagkape agad. Diba? So, konting relax muna, pwede na muna 1-2 basong tubig. Kasi paggising natin sa umaga, usually tumataas ang blood pressure. Mas naka-high blood tayo sa umaga. Bakit? Kasi ang dami mo iniisip, dami mong gagawin, nakapahinga ka, bagong tayo ka lang, di ba? Usually tumataas ang blood pressure. May tinatawag po tayong morning high blood pressure. So, mataas na BP mo, uminom ka pa ng kape, may caffeine, lalong tataas ang blood pressure mo. Lalo ka magpapalpitate, high risk for hypertension and stroke. So, relax muna. Pag magbe-breakfast ka na, tsaka ka magkape. Kailangan may breakfast. Yung iba hindi rin nagbe-breakfast, hindi po maganda. Kasi nga, ayaw mo naman bumagsak ang blood sugar mo. Ayaw mo sobra taas, sobra baba. Diba? Magugulo yung energy mo. Tsaka pag wala kang breakfast, papasok ka sa trabaho, hindi ka makakatrabaho. Papasok ka sa school, hindi ka makakaaral. Gugutumin ka. Tapos mamaya, ayan, pagdating ng tanghali, 1:00, kakain ka ng marami, overeating. Poor dietary choices. Paano gutom na gutom ka eh? Mas tumataba, mas may diabetes kasi nagloloko blood sugar. Number 5, ito yung problema natin. Ako nga, takot ako magbukas ng cellphone sa umaga. Siyempre, bagong gising ka pa lang, alam nyo sa mga meditation. Sa meditation, yan ang mga tinuturo. Ang pinakamahalaga daw, yung 30 minutes bago tayo matulog, dapat puro good thoughts at positive thoughts lang pumapasok sa utak natin para hindi tayo bangungutin. Paggising sa umaga, yung unang 30 minutes paggising pinakamahalaga. So, dapat mga positive lang, Bible lang, Christian music lang, kung ano man yung religious music nyo. Puro positibo lang, pagdarasal lang paggising sa umaga. Pag chinek mo yung phone mo, mamaya may kaaway ka, may utos ang boss mo, may gulo, may away. So, stress ka na. Mako-chronic stress ka, maaga pa. Kasi nag-check ka agad ng mga bad news eh. Number 6, iwas din sa sobrang sugar sa umaga. Ayaw mo rin naman ng unhealthy breakfast, diba? Sugar high yan eh. Diba? Ano ba magandang breakfast? Itlog, pwede. Itlog, konting kanin, konting isda, diba? Kung ano mang gusto nyo, pwedeng tuna, tinapay, kahit konting pandesal. So, mas healthy. Pero itlog pwede. Saging, prutas, pwede rin yan. Saging, mansanas, kasama yan. Healthy breakfast. Oatmeal, pwede rin healthy breakfast. Number 7, ito ang problema. Siyempre, yung pag nagkakaedad, may maintenance ka na sa umaga, tanghali, gabi, bago matulog. So, wag na wag kakalimutan yung maintenance nyo sa umaga. Actually, wag nyo kakalimutan yung maintenance nyo nung gabi bago kayo matulog. Kaya nga ang payo ko, yung gamot sa high blood, usually maganda rin siya sa gabi iniinom.
So, pag ininom mo yung gamot mo sa high blood sa gabi, protected ka na sa umaga. Kasi na-high blood tayo mga 6 a.m., 7 a.m. Paano kung na-high blood ka na 6 ng umaga, 7 ng umaga, tapos iinom ka ng gamot alas 8 pa. So, ma-high blood ka na, hindi ka protected. Diba? So, do not skip medicines for high blood, diabetes, kasi pwede ma-stroke. Lalo na pa nagkakaedad. Hot shower agad. Siyempre, wag naman yung bagong gising. Mahirap naman yung bagong gising. Naalimpungatan ka pa, mag-shower ka agad, di ba? Dapat pahinga muna, relax muna, stretch muna. Kasi kung mainit din masyado, maganda hot shower, pero nagdadilate ang blood vessels natin. So, nagloloko din yung blood pressure. Baka mahilo kayo kung bagong gising. So, wag agad-agad. Number 9, huwag kakalimutan mag-stretch, mag-light exercise. Dapat tuloy-tuloy lang yan. Oo, kasi pag hindi tayo nag-stretch, nagtrabaho na agad tayo or umupo na tayo agad, medyo sasakit ang katawan natin eh. Kasi nga, may tinatawag na morning, di ba kanina, morning high blood. Meron ding morning stiffness. Morning stiffness, pagising sa umaga, ang sikip. Ako, lahat naglalagotok sa umaga. So, merong mga morning stiffness, lalo pa nakaupo, binabaliktad mo. Ayan, oh. So, may morning stiffness sa umaga. Yan, maganda yung ganito. So, pag may morning stiffness, kailangan mag-stretch ka. Lalo na sa nagkakaedad. Para gumanda circulation, mabawasan yung blood clot sa paa, mabawasan ang stroke. Huwag kakalimutan yan. Number 10, ito, bawal magpigil ng ihi. Diba, minsan antok tayo, ayaw natin gumising, pero 6 a.m. na ba kailangan umihi ka muna? Kasi pag pinigil mo ang ihi mo, may stress yan eh. Stress sa pantog, stress sa kidney, stress sa high blood. Kasi pinipigil mo eh. Baka magka-kidney problem ka, ma-high blood ka kasi punong-puno yung pantog mo. So maganda umihi din. So morning routine, dapat relax lang. Check ang blood pressure, balanced diet, dahan-dahan paggising. Yan. Meron ding tinatawag po na morning anxiety. Actually, another topic to eh. May tao, paggising sa umaga, nervyos agad. Nervyos, ang daming gagawin, di ba? Kaya ito, dapat relax ka lang sa umaga. Positive thinking lang sa umaga. O wag din masyadong late magising kasi nga, baka ngarag ka, maghahabol ka sa trabaho mo, di ba? Hahabulin mo yung work mo. Ito. Pwedeng wag na magkape kung may nervyos ka, tsaan na lang o hot water na lang. Wag agad-agad titingnan ang cellphone pag gising, di ba? Ulitin ko lang, kanina yung mga bawal, ngayon yung mga gagawin. Tulad na sinabi ko, paggising, slowly. Yan, para hindi sumakit ang likod. Slowly. Same time para ma-warm up yung same time tulog, same time gising para ma-warm up. Maganda nga tahimik. Inom ng tubig, tulad na sinabi ko, 1 to 2 glass. Stretching sa umaga, katulad yan, no? Di ba? Get your body moving. Yan, stretching kahit anong edad. Walang jerky movements, dapat naka-rubber shoes, suwabe lang. Yan, no? Para hindi ka maaksidente. Slowly. Healthy breakfast. Ayan, gulay. Oh, see? Okay lang, may juice o may kape. At least healthy kinakain niya. Ayan, oh. Eggs, oatmeal, yogurt, fresh fruits, vitamins, protein, and energy. Yung gamot, huwag kakalimutan. Patulong kay Mrs. o kay Mr. Dapat organize, di ba? Huwag magagalit sa umaga. Umaga pa lang, wag mainit ang ulo, ha? Kasi mas mainit ang ulo, mas puyat, mas stress, mas na-high blood yan, no? Na-high blood siya. Na-high blood. Mong masyadong emotional, yan, relax lang. Iwas din sobrang init, ha? Pag matutulog ka, parang ito, dami niya electric fan, no? Yan, no? O kung mainit sa labas, wag na maglakad sa labas, so ingat. So, piliin ang pinakamatahimik at malamig na kwarto. Iwas aksidente sa umaga. Yan ang problema. Pag tumatanda nga tayo, ako nga, lagi na kami may night light. Yung ilaw na kinakabit. Dapat may konting ilaw sa gabi.
Kasi pag gumising ka, pag tumatanda, mas malabo na yung mata. Ha? Mas hindi na tayo nakakita sa dilim. Kaya baka matumba tayo, makatapak tayo, madulas tayo. No? Kailangan may hawakan. No? Ito, delikado to. No? Baka mahulog siya. Avoid accident sa bahay. Okay, titingin. Mamaya yung silya mo gumalaw, matumba ka. Kasi isang bagsak lang, hip fracture na balian tayo, mahirap makarecover. Sa umaga, pag dudumi, dapat malambot ang dumi. Kain ng maraming prutas at gulay, papaya, pakwan, peras, grapes. Kailangan para makadumi. Kasi pag matigas ang dumi, constipation, umiire, pwede ma-heart attack. Pwede ma-heart attack, kaya dapat yan. Every morning. Magdarasal, relax lang, huwag magagalit sa ibang tao, tumulong lang. Kasi ang stress nakakasira din ng katawan. Nakaka-high blood siya. Walking, best exercise, lightweight. So, ang liit lang ng mga lightweight. So, kahit 3 pounds lang. Yan, fresh air, lift your mood. Yan, masaya lang. Sa umaga, pwede mo na ilista yung gagawin mo. Gabi pa lang bago ka matulog, i-ready mo na, lista mo na. Para hindi ka maguluhan yan. Write it. Para alam mo na ano yung gagawin mo. Pwede yan, reach out to a friend, socializing, important, pampasaya. Kung ano ang mood mo sa umaga. Diba, kinig ka na lang mga magagandang music, mga instrumental lang. Pag good mood ka sa umaga, good mood ka na buong araw. Pinakamalakas ang willpower mo magtrabaho sa umaga. Pag hapon, antok ka na, pagod ka na, wala ka na magagawa. So, sa morning, good mood ka na, doon ka na magde-decide. And syempre, love and appreciate your partner, family, and friends para walang away, walang gulo. So, sana nakakuha po kayo ng idea, mga bawal gawin sa umaga at mga dapat gawin sa umaga. Share po natin sa ating kababayan. God bless.